Noong unang panahon si Jesus ay pinako sa krus. Siya ay namatay at inilibing sa isang libingan. Ang kanyang mga alagad ay labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa sa madilim na oras na ito. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Sa ikatlong araw may pag-asa na sumisikat. Nang ang mga babae ay nagtungo sa libingan, nakita nila na ang bato ay naalis at walang laman ang libingan. Isang anghel ang nagpakita sa kanila at sinabi, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Hindi siya narito, kundi nabuhay siya muli." Ang balita ay nagbigay ng pag-asa. Ang mga babae ay nagmadali na magbalik sa mga alagad ni Jesus at sinabi sa kanila ang nangyari. Ngunit hindi sila naniniwala sa mga babae. Ang pagdududa ay bumalot sa kanilang puso. Ngunit si Peter at si John ay nagtungo sa libingan at nakita nila na walang laman ang libingan. Sila ay naniwala na si Jesus ay nabuhay muli. Ang katotohanan ay nagsimulang lumiwanag. Matapos ang resurrection, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Nagbibigay ng bagong pag-asa. Sinabi niya, "Ako ang muling buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay." Ang mga alagad ni Jesus ay natuwa at nagpatuloy na magturo ng mga salita ni Jesus sa mga tao. Sila ay nagbigay ng pag-asa sa mga taong nawalan ng pag-asa, nagpapalaganap ng mensahe. Ang kwento ng resurrection ni Jesus ay isang kwento ng pag-asa at pagmamahal, walang hanggan. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, ngunit nabuhay muli upang bigyan tayo ng buhay. Ang kwento ni Jesus ay naging isang alamat sa buong mundo. Nagpapakita ng pagmamahal. Ang pagmamahal at pag-asa ay ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay. Isang walang hanggang mensahe